Dating magulo ang buhay ng isang Regan Valderrama sa iba't ibang kasong nahawakan at mas lalo pang naging magulo, hindi lang buhay niya kundi pati puso nang makuha ang kanyang atensyon ng isang Leslie Villaflores. Kaya ba niyang isugal ang buhay para sa dalaga kung bahagi na pala ito ng nakaraan niya? Pagpasok ni Leslie sa loob ng kanilang bahay, dinig niya ang malakas na sigaw ng kanyang ina. Galit na naman ito sa kanyang ama dahil sa pag-uwi nitong nakainom. As usual, walang bago. "Nagkaayaan lang naman kami, mahal. Anong masama doon?" Naiinis na sigaw ng kanyang papa Roman. "Tapos ano? Aayain ka nilang magsugal sa susunod hanggang sa hindi mo na naman matanggihan. At dahil utu-utu ka, isang kalabit lang sa'yo, sasama ka na naman." Sigaw ng ginang sa asawa bago hampasin ng malakas ang isa nitong braso. Napatikhim siya para mapansin ng dalawang nag-aaway na heto, dumating na ang kaisa-isang anak ng mga ito. Pero wale, patuloy pa ring nagtatalo ang mag-asawa. Naiiling na lang siyang nagtuloy sa kanyang silid. Pagod na ako sa iyo, Roman. Wala ka ng pagbabago. Ipinakasal ako ng daddy ko sa iyo dahil inakala niyang mabuti kang tao. Pero ano? Walang ibang mahalaga sa iyo kundi ang bisyo mo. Ibinigay ko sa iyo lahat, higit na lalo ang magandang buhay na hindi mo pa natitikman. Pati magulang mo, ibinigay ko ang lahat sa kanila na hindi mo kayang ibigay. Umiiyak ang boses ng kanyang ina habang nanunumbat. Isinara niya ang pintuan ng kwarto tsaka nagbihis ng kanyang damit. "Alam ko naman yon, Rosel, at nagpapasalamat ako sa iyo. Pero sa halos 30 taon nating pagsasama, minsan ba, tinanong mo kung anong nagpapasaya sa akin? Kapalit ng karangyaang tinatamasa ko ay ang pagmamanipula mo ng buhay ko." Malakas na sigaw ng kanyang ama. Parang kahapon lang, nasa ganoong eksena ang dalawa. Napapansin niyang mas madalas nang mag-away ang mga ito kaysa dati. Totoong nakikita niya ang ama na umiinom ng alak pero hindi naman ito nagsusugal. Ang gusto lang talaga ng ama niya ay hayaan ito ng asawa at ito namang ina niya ay gustong trabaho bahay lang ang asawa. Pareho sila ng ama na minamanipula ng magaling niyang ina. Kaya nga sa edad niyang 21 ay walang nagtatangkang manligaw sa kanya. Lalo na pagdating sa mga employee nila sa company. Panigurado kapag nalaman ng mami niya, tanggal agad sa trabaho dahil ang nais nito ay ang kanilang ka-level. "Anong gusto mong palabasin ngayon, Roman? Na wala akong kwentang asawa, ganun ba yun?" Hanggang sa sumigaw na muli ang kanyang ina. Dinig na dinig niya iyon sa kanyang silid. Kumuha siya ng bag at naglagay ng ilang gamit dito. Matapos magbihis, isinukbit niyang muli ang kanyang shoulder bag at binitbit ang bag na pinaglagyan niya ng iilang damit at lumabas ng silid. Wala na ang kanyang mga magulang sa sala paglabas niya, kaya malaya siyang nakalabas ng malaking pinto. Kasalukuyan na siyang naglalakad palabas ng gate nang marinig na humahabol si Inday sa kanya at panay ang tawag. "Senyorita, saan ka pupunta?" Pahabol na tanong sa kanya ng maid. Napalingon siya. "Aalis ako, Inday." "Ha? Saan ka pupunta?" Nanlalaki ang mga mata nitong nakatingin sa kanyang bagahe. Malungkot siyang tumingin dito. "Hindi ko alam. Basta sa lugar kung saan malayong malayo na hindi ko na maririnig ang pag-aaway ni na mama at papa." Tugon niya. Labag sa kalooban niya ang gagawin pero rinding-rindi na siya sa mga naririnig niyang away ng mga ito. "Naku naman, senyorita, baka kung anong mangyari sa iyo sa pupuntahan mo, huwag ka nang tumuloy." Alalang-alala ito sa kanya. Hindi na siya nag-abala pang sagutin si Inday at tumuloy na sa labas. Sa halip na gamitin ang sasakyan na niregalo ng kanyang ina, nag-tricycle siya palabas ng San Fabian, dumiretso ng terminal at sumakay ng bus pa Maynila kahit na hindi niya alam kung saan nga ba siya pupunta. 3 oras ang kanyang naging biyahe mula Pangasinan to Maynila. Bitbit ang kanyang bag na naglalaman ng mga mahalaga niyang gamit. Bumaba siya ng bus. Ang kaso, saan siya pupunta ngayong gabi? Ni wala siyang kakilala sa malawak na lugar. "Miss, saan ka pupunta? Ihahatid na kita." Isang lalaki ang lumapit sa kanya. Napatingin siya sa lalaking nagsalita. Nakatitig ito sa dalawa niyang bundok.
pababa sa nakalitaw niyang mga hita dahil sa maiksing suot na bestida. Sa halip na sumagot, nagmamadali siyang lumayo sa lalaki dahil sa hindi mapagkakatiwalaan itong itsura. Mukha itong manyak. Pero kita niyang sinundan siya ng lalaki. Niyakap niya na ang kanyang bag at baka kawatan ito. Tumakbo siya palayo at humalo sa mga tao. Ramdam talaga niyang masama ang lalaking yun. Lakad-takbo na ang kanyang ginawa at hindi na alintanang nakalayo na siya. At sa wakas, nailigaw niya ang masamang lalaki. Nasaan na ba ako? Tanong niya sa kanyang sarili. Kalat na ang gabi at nasa kalagitnaan na siya ng kamay nilaan dahil sa matataas na gusali. Sa pagod, napaupo siya sa gilid ng kalsada. Pero kalaunan, napamura dahil sa inis ng bumuhos ang malakas na ulan. Napaigtad pa siya nang biglang gumuhit ang kidlat. Napasigaw na siya nang biglang kumulog. Napatakbo na siya kung saan upang sumilong. Gusto niyang sisihin ng mga magulang kung bakit nangyayari ito sa kanya ngayon. Kundi lang naman siya sawang-sawa sa palaging pag-aaway ng mga ito. Hindi mangyayari iyon sa kanya ngayon. Nagsumiksik siya sa gilid ng isang gusali para lang hindi siya mabasa. Kaso tumagal ang ulan ng halos 1 oras. Nagsara ang naturang mall kaya kinakailangan niyang lumipat ng pwesto. Mabuti nga at tumila ang ulan. Kailangan niya ng matutuluyan, kundi sa gilid ng kalsada siya matutulog. Tinakbo ni Leslie ang kabilang kalsada upang sumilong sa natanaw na gusali. Ngunit nakasalubong niya ang 3 susuray-suray na mga lalaki dahil sa kalasingan. Nahinto siya sa paglalakad sa gitna ng ulanan dahil pinalibutan siya ng mga lasing. Pare, ang ganda. Tiba-tiba tayo nito. Ako ang mauna, sabi ng isang lasing at hinagod siya ng tingin. Saklolo! Sigaw ng babaeng nahintakutan habang hinahabol ng 3 lalaking mga lasing. Nagtatatakbo na noon si Leslie para lang hindi maabutan ng mga ito. Ngunit mas mabilis ang mga ito kaysa sa kanya. Mabilis siyang hinawakan ng 2 lalaki sa magkabilang braso. Lalong nagwala sa takot si Leslie. Nabitiwan niya na ang kanyang bag at nais na lang makawala sa pagkakahawak sa kanya ng mga ito. Niwalang halos dumadaang sasakyan sa lugar na yun. Hanggang sa hinila na siya ng hayok ng mga lalaki sa isang madilim na lugar. Habang takot na pumapalahaw ang dalaga. Hindi nagtagal, parang kidlat na lumapit ang isang lalaki at nagsirko sa kanyang harapan. At gamit ang malalakas nitong kamao, lumilipad na sipa ay pinatulog nito ang 3 lasing. Patuloy siyang nagsisisigaw sa takot kahit alam niya na sa sariling ligtas na siya dahil sa estrangherong nakasuot ng mask at may itim na sombrero at tanging mga mata lamang ang nakalabas. Napapasigok siya nang mapatingin sa gawin ng lalaki habang inaabot ang bag niya. Ligtas ka na. Sa susunod mag-iingat ka. Sabi nito sa malat na boses na tila may sipon. Matapos ilapag sa harap niya ang bag ay iniwan siya nito. Nanginginig sa takot ang mga kamay ni Leslie na pinulot ang kanyang bag. Dali-dali siyang umalis sa lugar na yon bago pa magising ang 3 manyak. Ang lahat ng yon ay isang alaala na lang ni Leslie noong lumaya siya sa kanila dahil 6 na taon na ang nakalipas simula nang manungkulan siya sa mag-asawang Blake at Trinity. Dito siya napadpad matapos maglaya sa kanila at aksidenteng naisama si Sir Blake nang kidnapin ito ng mga tauhan ni Sir Casval. Kinalimutan niya ang kanyang tunay na pagkatao, maging ang kanyang pamilya. Wala na siyang balita sa mga magulang at wala na rin siyang pakailam sa mga ito. Kahit na mag-away pa ang 2 araw-araw, ang mahalaga, malayo na siya sa nakakarinding bahay na iyon. Dito ay masaya siyang namumuhay kasama ng mga taong tunay na nagpahalaga sa kanya. Si Manang Wanda, si Susana, ang mag-asawang amo na sina Sir Blake at Ma'am Trinity. At syempre, ang nagpapasaya sa puso niya, ang kanyang ultimate crush na si Agent Regan Valderrama. Saan mo ba kasi ako dadalhin? Reklamo niya sa lalaking may hila sa kanyang kamay palayo sa opisina na Sir Blake at Ma'am Trinity. Hindi naman masabi ni Regan na may nakita siyang kababalaghan sa loob ng opisina ng mag-asawa. Naisip kong magandang maglakad-lakad doon. Itinuro ni Regan ang magandang karagatan. Nangiti si Leslie na kinikilig. Akalain niya bang may asukal din pala sa katawan tong crush niya?
Buong akala niya, baril at bala lang ang kaya nitong hawakan. Ngayon ay handa na siyang magka-boyfriend at hindi niya na pauuwiin ng lalaking ito sa Maynila hanggang hindi niya napapasagot. Oo, ganun siya kadesperadang magka-boyfriend ng gwapo at macho. Tingin niya kasi sa lalaki, kaya siyang ipagtanggol nito sa kahit na sinong magtatangka sa kanyang buhay kung meron man. Oo nga, mukhang maganda nga. Tara, dun tayo. Kung kanina siya ang hinihila nito, ngayon ay siya naman ang nagmamadaling mamasyal na magkahawak ang kanilang mga kamay. At habang naglalakad ang dalawa, napatitig siya sa lalaki. May gusto siyang itanong kaso masyadong personal. Regan, anong gusto mo sa isang babae bukod sa maganda at sexy? Pero hindi niya talaga napigilan ang sariling hindi tanungin ng lalaki. Alam naman niyang wala pa sa bokabularyo nito ang lumagay sa tahimik dahil nga kasasabi lang nito kanina na malabong magkaroon ito ng jowa dahil sa uri ng trabaho. Seryoso siyang nilingon ng lalaki pero hindi umimik, tila may binalikan sa isang gunitang pilit inaalala. May hinahanap akong babae. Anito sa kanya sa mahinang boses di kalaunan. Tila bumigat ang kanyang pakiramdam sa narinig niya. Sa tono kasi nito, para bang yun yung klase ng babae na ang gusto nitong iharap sa altar. Siya ang misyon ko. Dugtong pa nito. Napalunok siya. Napatango dahil alam niya na ang ibig nitong sabihin. Ganun ba? Kalimutan mo na yung tanong ko. Umuwi na tayo, baka inaantay na tayo ni Manang Wanda. Halika na. Parang pinipiga ang puso ni Leslie sa sama ng loob kay Regan at nagpatiuna pabalik ng White House. Sinundan naman ito ng tingin ni Regan at isang alaala ang gumuhit sa kanyang isip. Sir, untag niya nang iabot sa kanya ni Mr. Lanchanco ang isang larawan ng babae. Hindi niya naikurap ang kanyang mga mata dahil kilala niya ang babaeng nasa larawan. Si Leslie, hindi siya maaaring magkamali. Anong gagawin ko dito? Tanong niya. Patayin mo siya, Regan. Anak siya ni Ramon Villaflores na may malaking utang sa aking 10 million. Unahin mong itumba ang anak niya bago ang ama para mas masakit sa pamilyang Villaflores. Utos ni Mr. Lanchanco. Pinanigasan siya ng mga panga na ikuyom niya ang kanyang kamao. Simula nang mapabilang siya sa organisasyon nito matapos ma-frame up, kapalit ng kanyang kalayaan, tinuruan siya ng lalaking maging kriminal. Hindi lang isa ang itinumba niya. Mga masasamang nilalang na nabubuhay sa mundo, mga drug syndicate, mga namumuno ng masamang gawain, pero inosente si Leslie. Sir, wala siyang kasalanan sa'yo. Kaya kong patayin ang ama niya. Nahinto sa pagsasalita si Regan nang umigkas ang kamao ni Mr. Lanchanco at tumama sa panga niya. Tauhan lang kita. Tandaan mong ako ang masusunod rito. Oras na pumalpak ka, ako ang kikitil ng buhay mo, ng pamilya mo. Kilala mo ko, Regan, hindi ako nagsisinungaling. Nagtatagis ang bagang nito. Pinahid niya ang dugo na namuo sa kanyang labi nang suntukin ito at masama itong tiningnan. Mas malakas na suntok ang pinakawalan niya pero nasalo ng lalaki. Gumanti ito pero nakaiwas siya. Umigting ang kanyang panga at nagpakawala ng lumilipad na sipa pero ang lahat ng yun sinasabayan ni Mr. Lanchanco. Mabibilis ang mga suntok na iginagawad niya dito, ngunit nasasalag ng 50 anyos na matanda. Napakalakas nito, kahit na hinihingal, nagagawang sabayan ang bawat kilos niya. Magaling ito sa taekwondo. Nang makaramdam ng pagod si Regan, ay mabilis niyang kinuha ang baril at itinutok sa sentido ng boss niya. Gigil na gigil siya at nangangati ang daliring kalabitin ng gatilyo, pero sumigaw ito. Sige Regan, gawin mo! Dahil hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Gusto mo bang malaman ni Casval na ikaw ang rason kung bakit siya nakatali sa silyang digulong ha? Humahalakhak si Mr. Lanchanco matapos iyong sabihin. Nangatal ang kanyang mga kamay sa narinig. Unti-unting nanghina at sinamantala iyon ni Mr. Lanchanco. Tao lang kita, Regan. Ako ang gumawa sa'yo. Iniligtas ko ang buhay mo. Wala kang ipagmamalaki sa akin dahil ako ang nagturo sa iyong maging matapang. Mamumuhay ka ng masagana dahil sa salapi ko. At kinakain ng pamilya mo ang galing sa akin. Kaya ako lang ang susundin mo. Naiintindihan mo?
Sigaw nito sa kanya. Humihingal si Regan matapos sampalin ang katotohanang iyon ni Mr. Lenchanko. Napagtanto niyang wala siyang kawala sa lalaki. Pamilya niya ang nakasalalay rito. Makapangyarihan ito. Sobrang yaman sa dami ng iligal na negosyo. Isang pitik lang nito, pwede siyang tumembong sa daan. Kahit ang presidente, kaya nitong ipakiti lang buhay. Matapos kalmahin ang sarili, ay tuwid siyang tumayo sa harapan nito. Tumawa ang lalaki sa nakikitang frustration sa anyo nito. Tinapik nito ang kanyang balikat. Galit siyang lumabas at sumalubong sa kanya ang masamang tingin ng ibang tao ni Mr. Lenchanko. Alam niyang nakita ng mga ito sa malaking screen sa labas ang eksena kanina sa loob ng opisina ng amo. Pero hanggat walang inuutos ang lalaki, hindi siya gagalawin ng mga ito. Alam ni Mr. Lenchanko na mapagkakatiwalaan siya higit sa mga ibang tauhan nito. Kaya nga sa kanya inaatang ang ibang kaso dahil kaya niyang trabahuhin iyon ng malinis. Pero ang tanong, kaya ba niyang patayin ang babaeng bahagi na ng nakaraan niya? Susundan na sana ni Regan si Leslie patungong White House nang magring ang kanyang telepono. Kinuha niya iyon at nakitang tumatawag si Mr. Lenchanko. Isang linggo na rin ang nakalilipas simula nang huli silang mag-usap at magkainitan. Hanggang ngayon, hindi pa siya nakakapag-report sa opisina nito. Siguro dahil hindi rin niya masimulan ang pinagagawa nito sa kanya. Yes, Mr. Lenchanko. Bungad niya rito. Umuwi ka. May nangyari kay Ernest. Tinambaan sila ng kalaban at 2 tauhan ko ang pinatay. Humihingal sa matinding galit ng lalaki sa kabilang linya. Hindi siya kumibo. Alam naman niyang maraming gustong pumatay dito. Kaya nga kapag umaalis ang lalaki, napakarami nitong bodyguard. Sa dami ba naman ang pinakitil nitong buhay na alam niyang iyon din ang kapalit. Okay, sir. Matapos ang pakikipag-usap sa amo, ibinulsa niya ang kanyang cellphone bago siya tumuloy sa White House. Nadatnan niyang nagkakasayahan ng magpamilya. Iniwasan niyang wag mapatingin sa gawin ni Leslie, subalit parang hinihila ang kanyang mga mata patungo sa dalaga. Nagtama ang mga mata nila dahil sa kanya ito nakatingin. Pero patay mali siya itong nag-iwas ng tingin. Kung tutuusin, kahit sa araw na iyon, kaya niyang patayin si Leslie kung gugustuhin niya nang hindi malalaman ni na Blake at Trinity. Subalit hindi kaya ng puso niya. 6 na taong iningatan sa puso niya ang babaeng ito matapos itong iligtas noon sa masasamang loob na gustong sumalbahe sa dalaga. At simula sa araw na yun, hindi na ito nawala sa kanyang isip at naging parte na ito ng kanyang buhay. Pero siya din pala ang tatapos sa buhay ng dalaga. Napakasakit magbiro ng tadhana. Naramdaman niyang tinapik siya ni Blake. Maaaring napansin itong nakatitig siya kay Leslie. Nakangiti ito ng lingunin niya. Maganda ba? Biro nito na ang tinutukoy ay si Leslie na kasalukuyan ng kausap ni Trinity. Hindi siya nakakibo. Sa uri ng pagkatao niya, may karapatan ba siyang magmahal? Wala, hindi pwede. Pero ang puso, hindi kayang diktahan. Magpapaalam na ako, Sir Blake. Sa halip ay kanyang wika. Ha? Kadarating mo lang ah. Tawag ng trabaho. Di bale, dadalaw na lang ako ng mas madalas. Tinapik siya nito at tumango. Nilapitan naman niya si Sir Casval at nagpaalam na rin dito. Matapos niyang malutas ang kaso nito tungkol kay Blake noon, ay welcome na welcome pa rin siya sa pamilya nito. Pero kung malalaman lamang ng lahat kung sino siya, baka nga kasuklaman pa siya ng mga ito. Habang paalis si Regan, hindi maiwasang malungkot ni Leslie. Ramdam niyang hindi siya crush ng crush niya. Gayunman, mananatili ito sa kanyang puso. Tanging ito lang. Napansin pa ni Trinity na sinundan niya ng tingin si Regan. Kaya patay mali siya na lamang siyang nag-iwas ng tingin. Ay oo nga pala, yung utos niyo po ma'am. Wika niya at nagmamadaling tumalikod. Habang si Regan pagdating sa Maynila, tumawag sa kanyang isang tauhan ni Mr. Lenchanko na dumiretso siya sa bahay ng lalaki. Sa halip na sa opisina nito. Hindi na siya nagtatakang galit ito. Pero hindi sa kanya, kundi sa mga kaaway. Siya lang ang napagbuntunan. Nasa firing range ang kanyang amo at hawak ang isang armas. Sunod-sunod na pinakawalang putok na tila ba kalaban ng target.
Umaalingaw-ngaw ang sunod-sunod at malalakas na putok sa loob. Anong gusto niyong gawin ko, sir? Diretsa niyang tanong ng masigurong kalmado na ito. Lumagok pa ito ng alak at umikot sa kabilang bahagi bago may kinuhang larawan at ibinigay sa kanya. Alam mo na ang gagawin mo. Gusto ko malinis na trabaho. Unahin mo yan kay Mr. Villaflores. Lumakad ka na ngayon din at bibigyan kita ng 1 linggo para mawala ang taong yan. Pagkatapos ay binigyan siya ng makapal na sobre. Paunang bayad, sabi pa nito. Inabot niya yon at lumabas na sa silid. Pagdating sa kanyang kotse, itinabi niya ang pera at tinitigan ng hawak na larawan. Sa sariling bahay niya tumuloy si Regan at ni-research ang taong nais nitong ipakitil. Sergeant Belmario Perez, isang militar. First time niyang papatay ng alagad ng batas. Jack, babalikan siya ng mga kagrupo nito. Maaaring nahulihan ng mga armas sina Ernest pero lumaban kaya napatay. Hindi malinaw pero wala naman talagang ipinaliliwanag si Mr. Lenchanco sa kanya. Sa sino mang nais nitong ipaligpit, ito ang mga rason kung bakit gusto niya nang tumiwalag sa amo. Kundi lang nito hawak ang kanyang buhay. At dahil wala siyang laban, inalam muna niya kung saan ito nakabase at kung saan maaaring itumba nang walang nakakaalam. Psst! Kanina ka pa tulala. Iniisip mo ba, Delphine? Napatingin si Leslie sa nagsalitang si Susana sa kanyang tabi. Umaga iyon at kasama niya itong naglilinis ng hotel. Kapag wala silang gagawin sa White House, tumutulong sila sa hotel kahit kompleto ng employees ang hotel. Mas okay na ito kaysa naman abalahin niya ang kanyang sariling isipin si Regan. Sira, bakit ko naman iisipin si Delphine? Di ba nga, masaya na siya sa GF niya? Buti pa nga siya eh. Malungkot niyang wika. Ang tinutukoy nilang lalaki ay ang personal driver ni Sir Casval. Naka-assign ito ngayon sa Maynila at inihatid lamang nito ang amo sa resort at susunduin kapag nais nang bumalik sa Maynila. Kung hindi si Delphine, si Regan, siya ba? Nang banggitin nito ang pangalan ng binata, ay para itong bulating inasinan. Natawa siya sa reaksyon ng kaibigan. Alam mo, wag na nating pag-usapan yung taong hindi interesado sa atin. Masyakit umasa. Tsaka siya nagpabebe sa pagsasalita at pinatirik ang dalawang mata. Rason para matawa si Susana, pero deep inside ay nasasaktan siya. Natapos ang lokohan, ipinagpatuloy na nila ang paglilinis. Wala pang 1 linggo, tapos na ang misyon ni Regan kay Sergeant Belmario Perez. Pauwi ito ng Maynila 3 araw mula nang manmanan niya para sana makasama ang bunsong anak nito sa ika-4 na kaarawan. Pero hindi na ito umabot sa birthday ng anak at ngayon pinaglalamayan na. Congrats Regan, maaasahan ka talaga. Humahalakhak si Mr. Lenchanco nang tunguhin niya ito sa bahay. Alam na nito ang balita. Agad siyang inabutan ng kupita na may lamang alak. Kinuha niya iyong walang reaksyon mula sa kanya. Kung si Mr. Lenchanco nagdidiwang sa pagkawala ni Belmario Perez, siya naman ay nakukonsensya. 4 na taon pa lang ang anak nito. Gumuhit ang mainit na likido sa kanyang lalamunan nang lagukin niya ang matapang na alak. Kung dati baliwala sa kanya ang kahalagahan ng buhay, subalit habang tumatagal, hindi niya na kinakaya. Pinag-uusapan ngayon ng buong media ang pagkawala ni Belmario Perez. Kaya huwag ka munang maglalalabas sa lungga mo. Magbakasyon ka. Nag-abot ito ng sobre sa kanya at katulad ng dati, tsaka nito ibinigay ang kabuuang bayad pagkatapos ng malinis na trabaho. Tumangulang siya at napatitig sa makapal na sobre na naglalaman ng malaking halaga, kapalit ng buhay ng isang tao. Naramdaman niyang tinapik siya ni Mr. Lenchanco. Huwag mong sabihing nakukonsensya ka, Regan. Wala sa dugo mo yan. Isa kang secret agent. Isipin mong ipinagtanggol mo lang ang mga kinitil niyang kasamahan mo. Hindi nga siya naawa kina Ernest. Magpahinga ka ng 1 linggo. Kung gusto mo, ibibigay ko kay Marco ang project mo kay Mr. Villaflores. Wag! Halos sumigaw siya sa pagtanggi nang marinig ang huling sinabi ng lalaki. Kilala niya ang isang tuta ni Mr. Lenchanco. Wala itong awang kumitil ng buhay. Sigurado siyang kapag natuntun nito si Leslie, nasisiguro niyang papatayin nito iyon. Mas halang ang kaluluwa nito kaysa sa kanya. Hindi siya makakapayag na mawala ang babaeng mahal niya. Ngayon pa lang,
Nag-iisip na siya kung paano ilayo si Leslie sa kamay ni Mr. Lenchanko. Kung dadalhin niya sa ibang bansa ang babae, malalaman at malalaman iyon ng amo. Saan nga ba safe ang dalaga? Kundi sa kamay niya lang din. Ano't ano man ang mangyari, hindi siya makakapayag na may gumalaw sa babaeng mahal niya. Dadaan muna sa mga kamay niya. Tumawa ito sa kanyang naging reaksyon. Siyempre, nagbibiro lang ako, Regan. Easy ka lang. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Ipatatawag na lang kita, okay? Saad nito. Asar na asar siya sa malakas nitong tawa na para bang may laman. Marahas na napabuntong hininga si Regan pagdating sa loob ng kanyang sasakyan. Itinabi niya ang sobrang naglalaman ng salapi at pinaharurot ang kotse. 5 araw niya nang hindi nakikita si Leslie, kaya uuwi siya ng resort ngayon. Dadaan muna siya ng bahay upang maligo at magbihis. Siguro, panahon na para malaman ni Leslie ang nararamdaman niya. At kapag napasagot ito, sisimulan niya ang kanyang matagal ng plano. Itatago niya ang dalaga kung saan ito ligtas mula sa mga kamay ni Mr. Lenchanko. Pagpasok ng gate, napansin niyang bukas ang main door nang pihitin niya iyon. Nang ibig sabihin ay may nakapasok sa loob ng kanyang bahay. Kalaban, yun agad ang pumasok sa kanyang isipan. Kinapa niya ang baril sa kanyang tagiliran. Oras na may magtangka sa buhay niya. Hindi siya magdadalawang isip na paulanan ng bala. Mabilis niyang binuksan ang pintuan. Tahimik sa loob. Napansin niyang maayos ang paligid. Ibig sabihin hindi magnanakaw ang pumasok sa bahay. Tumuloy siya sa kanyang silid. Walang nagbago sa ayos ng kanyang mga kagamitan. Sobrang busy mo na ba kaya hindi ka nagagawi sa bahay? Pinagdala kita ng pagkain mo, anak. Saktong pagpihit niya paharap nagsalita ang kanyang ina sa likuran niya. Inay? Bulalas ni Regan. Hindi siya sanay na may tao sa loob ng bahay, pero natatandaan niyang allowed itong pumasok dahil may sarili itong susi mula sa kanya. Ngumiti itong nilapitan siya at niyakap. Miss na kita, anak. Halos 1 buwan nang hindi ka umuwi sa bahay. Nag-aalala kami sa'yo. Para siyang bata na hinahaplos ang kanyang likod habang yakap nito. Sa ginawa ng ina ay mas higit siyang nakaramdam ng konsensya. Sinong mag-aakalang ang ipinagmamalaki palagi nitong anak ay isang kriminal at hawak ng isang masamang sindikato? Mahigpit niya itong niyakap. Okay lang po ako, Nay. Naglalambing niyang tugon. Sinamantala ang pagkakataong kamustahin ng ama at kapatid at sinabing okay naman ang mga ito. Bakit naman kasi hindi ka pa mag-asawa, anak? Nang sa gayon, may nag-aasikaso naman sa'yo. Nag-aalala tuloy ako baka puro katrabaho. Saad nito at hinila siya patungong kusina upang ipaghain. Hindi siya umimik. Pinaupo siya pagdating sa kusina at pinaglagyan ng kanin sa plato. Dahil bihira silang magkita ng ina, bumabawi ito sa kanya. Nagmistula siyang 5 taong gulang kung alagaan ito sa pagkakataong yun. At kulang na nga lang, subuan pa siya nito. Pero sa totoo lang, isa iyon sa namimiss niya sa ina, ang pag-aasikaso nito sa kanya. Saglit silang nagbanding at nagpaalam din naman kaagad ito matapos hugasan ang kanilang pinagkainan. Hindi na ito nagpahatid pa sa kanya nang malamang siya'y aalis. Tsaka pa nag-prepare si Regan umalis upang tunguhin si Leslie. Bumili pa siya ng bulaklak para sa dalaga. Talagang desidido na siyang ligawan ito. Pagdating sa resort na pagmamay-ari ni Casval, ay natanaw niya ang dalagang naglalakad palabas ng gate kasama si Susana. Tumawag ng tricycle ang dalawa at agad nang sumakay. Alam na kaagad niyang patungo sa palengke ang mga ito dahil bitbit ni Leslie ang isang basket. Sinundan niya ang dalawa at balak isabay mamaya pa uwi. Bakit hindi mo lapitan? Tanong sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ni Regan si Leslie at ang kasama nitong babae sa palengke habang kasalukuyang namimili. Bumaba siya ng sasakyan pero nakontento siyang tanawin ito mula sa malayo. Wala itong kamalay-malay na nasa malapit lang siya. Maya-maya, naghiwalay ang dalawa at lumapit sa kabilang bahagi ng palengke si Leslie. Nanatili siyang nakasunod na hindi mahahalata ng sinuman na nakatingin siya sa dalaga dahil sa suot niyang dark shade. Habang namimili ng isda ang dalaga, ay may 2 lumapit kay Leslie na sa unang tingin maayos namang nakikipag-usap ang dalawa. Pero nagulat siya nang bigla na lang itong sampalin ni Leslie. Doon niya napagtanto
na binabastos ng dalawang lalaki ang dalaga. Malalaki ang hakbang ni Regan na lumapit sa mga ito. Saktong gagantihan na sana ng sampal si Leslie ng isang lalaki. Pero naiwan sa ere ang palad nito habang hawak niya sa braso. Hindi siya nag-alangang pilipitin iyon, kaya namilipit din sa sakit ang matabang lalaki. "Sino ka bang hayop ka?" sigaw nito. Akma sanang lalapit ang isa pang lalaki, pero sinipa niya ito at sa lakas nun natumba ang huli. "Regan?" Noon ay nakilala na ni Leslie ang binatang matapang na kumalaban sa dalawang nambabastos sa kanya. Lihim siyang natuwa at sa halip na maawa sa dalawa, "Ay sige Regan, bugbugin mo pa ang mga bastos na yan, sige pa!" Sulusul niya at hindi na kontento, nilapitan ng isa at sinampal kahit hindi naman talaga magawang lumaban ng lalaking mabilis na napatumba sa simento. Nagpalakpakan ng mga tindera sa palengke. Dahil nga, abusado nga daw ang dalawang yun at malakas manguha ng tong. Binalaan ni Regan ng dalawa na kapag bumalik sa palengke, babalian niya ito ng buto. Sa takot ng mga ito, mabilis na nagtatatakbo palayo. Nangingiti si Leslie habang tinitignan ng lalaki at sabay na silang lumabas sa lugar na yun matapos makapamili. "Kala ko, namamalikmata lang ako. Grabe, ikaw pala yan. Sinusundan mo ko, no?" Nagbibiro lang sana si Leslie pero seryosong sumagot ng oo ang lalaki. Tuloy ay nabato-balani siyang nakatingin sa binata. "Teka, pwede mo bang tanggalin yung shade mo? Gusto ko lang makita yung mga mata mo." Utos ni Leslie sa binata. Ilang araw na rin naman niyang inabangan si Regan. Huli nilang pagkikita ay medyo masama pa ang loob niya. Pero dahil nakakamiss ang lalaking ito, nawala ang tampo niya at heto, muli na naman siyang nag-a-assume. Ngumiti naman ng lalaking tinanggal ang shade, habang si Leslie pinagsawa ang mga matang titigan ng lalaki. Sa isip niya, sasamantalahin niya iyon hanggat nasa harapan nito dahil alam niya sa sarili na bukas makalawa, aalis na naman ang lalaki at matagal niyang hindi ito makikita. Kung hindi lang sana tumili si Susana, hindi pa matatapos ang titigan nilang dalawa. Hindi maitago ang kilig nito para sa kanila nang lumapit habang siya naman gustong-gusto ng sabunutan ng istorbong babae. "Regan, ikaw ba talaga yan?" Napairap siya sa tanong ni Susana at nilapitan ng babae. "Pwede ba mauna ka na sa bahay? Kunwari may pinuntahan ako." Pabulong ni Leslie, yung hindi maririnig ni Regan. "Ano? Teka lang." Magpoprotesta pa sana ito, pero mabilis niya nang itinulak palayo ang babae. "Sige, mauna na ako Regan, ikaw nang bahala dyan kay Leslie ah." Kaway na lang nito. Siya naman ay hinila si Regan. "Halika, may nakalimutan pa akong bilhin." Palusot ni Leslie kahit wala naman. Sa isang banda, natutuwa ang binata dahil solo niya si Leslie. Hindi niya na kailangan pang magpaligoy-ligoy dahil naninilikado ang buhay nito. Natitiyak ni Regan na pagkatapos ng isang linggo niyang pahinga, ipatatrabaho na ng boss niya ang babae. At ngayon, sisiguraduhin niyang bago matapos ang isang linggo na itago na niya ang dalaga. Ipalalabas niya lang na patay na ito, hoping na mapaniwala si Mr. Lenchanko. Para sa akin, naminilog sa tuwa ang mga mata ni Leslie pagdating nila sa nakaparadang kotse ni Regan at nag-abot ito ng bulaklak sa kanya. Hindi naman iyon yung first time na nakatanggap siya ng bulaklak, pero iyon ang pinaka-espesyal. "Gusto kita Leslie, 6 years nga." Hindi naman nagpaligoy-ligoy pa si Regan at agad sinunggaban ang pagkakataong maipagtapat sa dalaga ang nararamdaman niya. Napaawang naman ng labi ni Leslie dahil sa gulat at binalikan sa alaala ang 6 na taong nakalipas kung nakilala niya na ba ito dati pa. "Ako yung lalaki nagligtas sa iyo sa 3 mga lasing. Pagkatapos nun, hindi na kita nakalimutan Leslie." Naging emosyonal si Regan nang siya ay yakapin. "Teka, yakap agad, hindi pa nga kita sinasagot. Ang bilis mo ah." Nanulak si Leslie at gustong magpakipot sana. Pero sa halip na bitiwan siya ni Regan, isinakay siya sa loob ng kotse bago siniil ng halik sa labi. Tinted naman ang kanyang sasakyan kaya walang makakakita sa kanilang dalawa ni Leslie kahit ano pang gawin nila. Nabitiwan na lang ng dalaga ang hawak na bulaklak matapos maramdaman ang matamis na halik mula sa lalaki nag-iisang pangarap niya. Kinalimutan niya ng magprotesta
at nilasap ang kauna-unahang halik mula sa lalaki. Naparalisa ang kanyang katawan na hindi inaasahang magiging reaksyon dahil sa halik na yun. Hindi niya akalaing ganito ang nararamdaman. Napakapit siya sa matigas na braso ng lalaki at sumunod na eksena ay pinag-aralan niya na kung paano tumugon. Kami na ni Regan. Pag-amin ni Leslie kay Susana, pag-uwi niya ng White House at napakasaya niya. Hanggang ngayon, nasa buong sistema pa niya ang mainit na halik na pinagsaluhan nila kanina. Sa buong buhay niya, si Regan lang ang nagparanas sa kanyang maging isang babae. Kinikilig pati ang kanyang pechay. Kasalukuyang kausap ng nobyo si Sir Blake at Ma'am Trinity sa labas at heto't nasa kusina sila ni Susana. Ano? Ganun kabilis? Sinabi niya bang I love you at ang sagot mo I love you too tapos kayo na ganun lang? Eksaheradong tanong nito. Hindi ganun, walang nangyaring palitan ng I love you. Pero ewan ko, kinilabutan ako matapos niya akong halikan. Ramdam ko yung sinseridad niya. Hindi ko siya kilala sa loob ng 6 na taon pero lihim niya akong mahal. Paliwanag niya na para bang nasa ilalim ng kapangyarihan ng pag-ibig. Basang-basa niya kanina sa mga mata nito ang katotohanang nagsasabi ito ng totoo. Masyadong misteryo ang pagkatao ni Regan dahil may something sa lalaki na alam niyang hindi pa niya natutuklasan. Pero mababasa mo sa mga mata nito ang pagiging seryoso sa bawat binibitiwan nitong kataga. Basta ano man yun, mananatiling mahal niya ang lalaki. Sa gabing malamig at masarap ang hangin sa paligid, magkahawak kamay ang magkasintahang Regan at Leslie na naglalakad sa gilid ng dagat. Kalat na ang dilim at walang pakailamang dalawa sa mga taong nasa paligid nila. Ang mahalaga, masaya silang dalawa. Gusto mo bang maligo? Tanong ni Leslie sa lalaki. Umiling si Regan. Nakita mo ba sila? Itinuro ni Regan ang grupo ng mga kalalakihan sa isang cottage. Kumunot ang noo ni Leslie. Anong pakialam natin sa kanila? Tanong ng dalaga. Pag lumusob ka sa tubig, may magbabago sa suot mo. Mapapaaway ako. Ayaw mong mangyari yun, di ba? Tanong ni Regan. Tinignan ni Leslie ang sarili, tsaka niya naunawaan ang ibig nitong sabihin. Nakita niya naman kung paano pinadapa ng kamao nito ang mga lalaki sa palengke. Saan ang gagaling ang lakas nito? Naitanong niya na lang sa sarili. Halika, doon na lang tayo. Hila na lang ni Leslie sa nobyo para ilayo sa grupo. Sasamantalahin nila ang pagkakataong magkasama. Nagulat na lang si Leslie nang biglang lumuhod sa harapan niya ang lalaki. Napatitig siya sa nobyo habang iniisip kung ano ang gagawin nito. Leslie, alam kong masyado kong mabilis, pero ayokong sayangin ang pagkakataong makasama ka ngayon. Will you marry me? Seryoso si Regan habang nakatingala sa nobya. Ipinagdarasal na sana pumayag maging asawa niya. Ito lang ang alam na paraan ni Regan upang hindi na mawala sa kanya si Leslie. Kanina, pinag-iisipan niya na ang desisyon niyang pakasalan nito. Regan, react ni Leslie na hindi alam ang sasabihin. Napatakip siya sa mga labi. Naiiyak na hindi niya maintindihan dahil sa nakikitang seryosong mukha ni Regan. Masaya siya sa mga sandaling yun. Kung totoo man ang nangyayari, ayaw niya nang matapos pa yun. Kung panaginip, ayaw niya nang magising pa. Please, Leslie, mahal na mahal kita. Handa akong ibuwis ang buhay ko para sa'yo. Kaya kong patunayan kung gaano kita kamahal. Hinawakan na ni Regan ang kamay ng dalaga. Sino ba naman ako para tanggihan ka? Ano bang nangyayari, Regan? Kanina lang naging tayo. Ba't ganun? Kasal agad. Wala bang getting to know each other? Baka naman after na to, maglaho ka na lang ng parang bula. Napatango ito. May kung anong bumalatay na lungkot, pero hindi nagsalita. Pero sige, it's a yes. Oo, Regan. Payag ako, pakakasal ako sa'yo. Tsaka lang naalala ni Regan na wala pala siyang dalang singsing na isusuot sa daliri ng nobya. May kung anong bagay siyang nakitang nakalubog sa buhangin at ginawang singsing bago isinuot sa dalaga. Gustong matawa ni Leslie sa mga sandaling yun habang sinusuotan siya ng singsing ng nobyo. Ang cute nito sa part na namulot sa buhangin para lang may maibigay sa kanya.
Hikaw na nalaglag lang ata ng kung sinong dumaan sa parting yun. Salamat. Yakap na siya nito matapos tumayo. Yakap na ginantihan ni Leslie. Nagpalitan ng ngiti ang dalawa, tsaka nagpatuloy sa paglalakad na ang nagpapalitan ng mga ngiti sa isa't isa. At paglipas lamang ng 3 araw, matapos ang preparasyon ng kanilang kasal, ay ipinasara ni Blake ang buong resort para lamang sa kanilang wedding ceremony. Bagaman nagtataka sina Blake at Trinity sa mabilisang desisyon ni Regan na pakasalan si Leslie para lamang maisama pabalik ng Maynila ang babae, subalit sinuportahan naman ito ng mag-asawa. Kinakabog ang dibdib ni Regan nang lumabas ang babaeng pinakamaganda sa paningin niya mula sa loob ng White House. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata sa hindi makapaniwala sa araw na iyon na magiging isa na sila ng babaeng nakalaang wakasan ng kanyang marahas na mga kamay. Bawat hakbang ng babae palapit sa kanya, mas lalo siyang kinakabahan. Hindi niya alam kung anong mangyayari pagkatapos nito. Pero napakasaya niya sa mga sandaling iyon. Walang makakapantay. Ma, Pa, sorry kung hindi ko naipaalam sa inyo ang pinakamahalagang araw ng buhay kong to. Sana mapatawad niyo kung iniwan ko kayo at kinalimutan. Bulong ng isip ni Leslie habang palapit sa lalaking nag-aantay sa kanya sa tabi ni Father na magkakasal sa kanya. Kapwa sila nakatitig sa isa't isa ni Regan, nakangiti at masayang masaya sa pinakaaantay nilang araw. Ang mga tao sa paligid nila nakangiti at masayang masaya para sa kanilang dalawa. Nakikita kong seryoso ka kay Leslie. Wag na wag mo siyang sasaktan, Regan. Pamilya na ang turing namin sa kanya. Madamdaming saad ni Trinity. Tapos na noon ang kasal nila at mananatili sila sa resort hanggang bukas. Dahil maghahanap si Regan ng lugar kung saan pwedeng itago ang asawa kasama ang magulang nito. Nangangako ko nga alagaan si Leslie. Ani Regan, hindi lang kay Trinity, kundi pati na rin kay Blake. Nagpalitan ng ngiti ang mag-asawang Trinity at Blake sa naging tugon ni Regan. Well, congratulations to both of you. Enjoy your night. Nakakalokong umiti si Blake at kinamayan si Regan. Nahawa si Trinity sa ngiti ng asawa. Thank you. Tugon naman ni Regan. Ang tamis ng ngiti ng lalaki habang sinusundan ng tingin ang mag-asawang papalayo na. Nang balingan si Leslie, walang paalam na binuhat papasok sa loob ng silid na ang nakalaang kwarto para sa kanilang mag-asawa. Maghapon din ang party. Oras na para magpahinga. Ready ka na ba? Tanong ni Regan sa asawa matapos ilapag ng marahan sa ibabaw ng kama. Gumuhit pa ang pilyong ngiti sa labi ni Regan. Saan? Inosenteng tanong ni Leslie bagaman alam niya ang ibig sabihin ng asawa. Dito. Marahang patak na halik sa labi ang iginawad nito bago siya niyakap. Ready na. Ngumiti si Leslie at naglakbay ang isang palad sa matipunong braso ni Regan. Hinawakan ng lalaki ang palad niya at hinalikan bago siya tinitigan. I love you. Bulong nito sa kanya. Mahal din kita, Regan. Natitigilang hinaplos ng lalaki ang pisngi ng asawa at pinag-aralan ang bawat anggulo ng mukha nito. Paano kung malaman mo ang tunay kong pagkatao? Mamahalin mo pa ba ako? Makahulugan itong tanong, kasabay ay nalambungan ng lungkot ang reaksyon sa mga mata ni Regan. Saglit na tigilan si Leslie habang nakatitig sa mga mata ng asawa. Bakit hindi mo sabihin sa akin para malaman mo ang sagot ko? Sino ka nga ba talaga, Regan? Maging si Leslie ay sumeryoso. Natigilan si Regan habang nag-iisip kung kailangan ba niyang sabihin kay Leslie ang lahat. Siguro panahon na para malaman ito kung sino nga ba siya at kung anong papel niya sa buhay ni Leslie. Isa akong private detective. Tugon niya at bahagyang lumayo sa asawa. Umupo sa tabi nito. Wow, totoo pala ang sinabi ni Ma'am Trinity tungkol sa'yo. Hindi nakakapagtaka kung bakit nahanap mo siya. Alam ko ang buong kwento ng love story ni na Sir Blake at Ma'am Trinity. Sinabi niya sa akin na ikaw ang rason kung bakit sila nagkitang muli. Saad ni Leslie na nakatingin ng may paghanga sa asawa. Nilapitan niya ito at niyakap. Hindi ako basta ordinaryong detective lang, Leslie. Naguguluhan itong tinignan siya.
Hindi ako bahagi ng pulisya, katulad ng iniisip mo. May protocol akong sinusunod, mga illegal procedures na walang legal authority gaya ng arrest powers. Limitado ang galaw ko. May nagmamanipula sa bawat kilos ko. Paliwanag ni Regan sa asawa. Itinaas ni Leslie ang dalawang kamay nito at napapailing. Sandali lang, Regan. Hindi ko kasi maintindihan eh. Anong ibig mong sabihing illegal procedures sa bawat kilos mo? Pwede bang diretsahin mo ko please lang? Nagugulumihin ang tanong ni Leslie na kinakabahan. Parang gustong bawiin ni Regan ang mga binitiwang salita sa asawa at baka hindi matanggap ni Leslie. Pero kailangan, kung hindi niya sasabihin ang lahat tungkol sa pagkatao niya, kailan pa? Isa akong kriminal. Tugon niya at nag-iwas ng tingin. Hindi niya kayang makita ang reaksyon sa mga mata nito. Hawak ako ng isang sindikato at ang lahat ng ito, mula nang bumalik ako dito sa resort, lahat planado. Yung panliligaw ko, yung proposal, lahat ay plano ko. Pagpapatuloy niya. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang umawang ang labi nito sa pagkagulat. Napatitig siya sa asawa nang umatras ito at lumayo sa kanya. Gumuhit ang sakit nito sa mga mata at nag-unahan ng mga luha. Pinaglaruan mo ko? Pero bakit? Utal nitong tanong. May nginig ang boses at nasasaktan ng tono. Hindi kita pinaglaruan, Leslie. Totoong mahal kita. Kailangan kong madaliin dahil ilalayo kita dito. Kailangan kitang itago dahil delikado ang buhay mo. Papatayin ka nila kung hindi ko magagawa ang misyon ko sa'yo. Hirap niyang paliwanag. Nakita niya ang takot na gumuhit sa mga mata nito. Papatay, Nino. Pero bakit? Anong misyon? Humahagulgol ito at gustong mag-hysterical. Niyakap ito ni Regan upang pakalmahin pero nagwala ang babae. Itinulak siya at sinampal. Lumayo ka sa akin. Nang akmang pipihitin ng siradora ng pinto, mabilis niyang iniharang ang katawan at muli itong niyakap. Leslie, huwag kang matakot sa akin. Ligtas ka sa tabi ko. Poprotektahan kita pangako. Sabihin mo sa akin, Regan, bakit nila ako gustong patayin? Iyak nitong tanong. Sa halip na tumugon si Regan, pinakalma nito ang asawa. Naaawa siya't nag-aalala rito. Matagal itong umiyak bago na uwi sa hikbi. Gabi ng honeymoon nila pero pinapaiyak niya ito. Dapat pala pinalipas niya munang ipagtapat ang lahat. Matapos ang mahabang pag-iyak nito, ay nakatulog si Leslie na nakayakap sa kanya. Kahit papaano ay may tiwala pa rin sa kanya ang asawa. Kalaunan, tumayo siya at iniwan ito sa ibabaw ng kama. Bitbit ang cellphone na lumabas ng kwarto at tinungo ang teres ng hotel. Hello? Boses babae sa kabilang linya. I need your help, Erica. Kailangan ko ng matutuluyan. Malayo sa Maynila as soon as possible. Tawagan mo agad ako bukas. Eric? Pagtatama nito sa kanya. Okay, fine, Eric. Matutulungan mo ba ako? Tanong ni Regan. Of course, ikaw pa ba? Narinig niya itong mahinang tumawa. Salamat. Yun lang at ibinabana niya ang linya tsaka binalikan ng asawa sa loob. Tulog na tulog pa rin ang babaeng mahal niya. Matapos itong titigan ng matagal, pumasok siya ng banyo. Paglabas tsaka niya ito tinabihan. Halos madaling araw na nang dalawin siya ng antok. Kinabukasan, nagising si Leslie na yakap ng asawa. Matagal niyang pinagsawa ang mga mata sa lalaki dahil baka hindi na sila magkita. Sariwa pa sa alaala niya ang ipinagtapat nito sa kanya kagabi at hirap na hirap siyang tanggapin yun kahit nga sa ngayon naninikip ang dibdib niya habang maingat na tinatanggal ang kamay ng asawa. Naligo siya at nagbihis bago umalis. Kung totoo mang may nais pumatay sa kanya, gusto niyang sa huling pagkakataon makita at mayakap ang mga magulang na matagal nang hindi nakita at nakasama. Palabas pa lang ng hotel si Leslie ay saktong nagising si Regan. Naalarma ang lalaki pagkakitang wala ang gamit ng asawa. Bumangon siya at nagmamadaling lumabas ng pinto. Hindi alintanang naka-boxer shorts at walang pang-itaas na suot. Sa halip na gumamit ng elevator, ay sa hagdan siya dumaan. Kung bakit nasabi niyang mas mabilis iyon ay nagpadaos-dos siya pababa ng handrail.
Tinalon niya sa bintanang palabas ang 4 na palapag ng hotel. "Leslie!" Usal niya pagkakita sa babae. Saktong palabas na ang asawa sa malawak na gate ng resort, dala ang mga gamit. Mabilis na tinakbo ni Regan ang pagitan nilang dalawa para lang ito ay maabutan. Anong iniisip ni Leslie para umalis ito't iwan siya? Kakasabi niya lang kagabi dito na delikado ang buhay nito. Paglabas ng babae, tumawag kaagad dito ng tricycle. Simula nang gawing public resort ang lugar, dumami ang transportasyon sa paligid dahil nga kumikita ang mga ito. Nagkaroon na rin ng iba pang establishment sa paligid, kaya hindi lang resort ang dinarayo ng mga tao dito. Bago pa man umarangkada ang tricycle na sinasakyan ni Leslie, naiharang niya ang katawan sa gitna ng daan. Napakunot noon naman ang driver na siya ay tiningnan. Hingal na hingal si Regan na nilapitan ng asawa sa loob at kinuha ang bag nito. "Regan, hayaan mo kong umalis. Gusto kong makita sina mama at papa." Tsaka niya lang napagtanto na umiiyak ang asawa. Karaga ang bag nito na ibinaba niya si Leslie sa tricycle. "Pasensya na po, Manong. May konti lang po kaming tampuhan." Baling niya sa tricycle driver. Napakamot na lang ito sa ulo at dahil ayaw sumama sa kanya ni Leslie, buhat-buhat niya ito nang ibinalik sa hotel. "Leslie, bakit ka ba nagdedesisyon ng mag-isa? Alam mo bang pwede mong ikapahamak ang gagawin mo, ha?" Gigil man pero mahinang saad ni Regan. Nasa loob ulit sila ng kwarto at siniguro niyang nakalak ang pinto. "Bakit? Alam mo ba yung pakiramdam ng mamamatay na, ha? Iniisip kong makita man lang sana sina mama at papa bago ko mawala." Umiiyak nitong saad. Napamura si Regan sa sinabi nito. Bago niyakap ang asawa. Akala niya kagabi, buo na ang tiwala nito sa kanya. Nagkamali siya. "Leslie, mag-asawa tayo. Kaya kong salagin lahat ng bala para sa'yo, hindi ka lang mawala. Sana magtiwala ka sa akin. Mahal kita. Oras na may masamang mangyari sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ako ang gagawa ng paraan para magkita kayo ng magulang mo. Please, magtiwala ka lang sa akin." Mahinahong saad ni Regan habang yakap ang asawa at hinahaplos ang likod nito para kumalma sa pag-iyak. Naramdaman niyang unti-unti na itong yumayakap sa kanya habang sumisigok. Iniyupo niya ito sa gilid ng kama at lumuhod sa harapan nito. Muling nangako sa babae na hindi hahayaang may masamang mangyari dito tsaka pa ito tumango. Nang makitang okay na si Leslie, nagpaalam si Regan na maliligo na para makaalis na silang dalawa. Kailangan niyang kumilos dahil 3 araw na lang ang nalalabing oras niya para itagong maayos ang sarili. Pasalamat siya at nagkaayos na silang mag-asawa. Madaling araw kinabukasan, ginising na ni Regan ang asawa kahit na masarap pa ang tulog nito dahil kailangan na nilang umalis. "Bakit ang aga naman masyado?" Inaantok pa si Leslie nang buhatin ni Regan patungo sa loob ng banyo para paliguan. "Matagal ang biyahe. Maiinip ka kaya mas maganda yung maaga." Tuluyang nagising si Leslie nang tumapat sa shower ang kanyang katawan. Nanginig ang kalamnan sa lamig na napayakap sa kanyang asawa. Si Regan ay isa-isa nang tinanggal ang suot nito at walang kahit na anong itinira, kaya gulat ang naging reaksyon ni Leslie. Pagkailang ang kanyang naramdaman at makatlong beses na palunok, nag-init ang pisngi niya. Natural lang siguro yung reaksyon niyang yun dahil first time niyang makakita. Napamaang na lang si Leslie matapos si ilin ng halik ni Regan. Nagbabagang halik na nagbigay ng buhay sa natutulog niyang katawan. Napasinghap din siya nang gumapang ang palad nito sa buong katawan niya. Bigla siyang nagdeliryo sa magkasabay ng mainit na haplos at halik ng lalaki hanggang tuluyan siyang nakalimot at sinabayan ng bawat galaw ng labi at katawan ng asawa. Matapos ang matamis na namagitan sa kanilang dalawa sa loob ng banyo, buhat-buhat siya ni Regan palabas ng banyo. Buong akala niya tapos na ito pero hindi pa pala. Sa muli, nagsalo sila sa init ng pagmamahal sa isa't isa. Umalis silang masakit pa ang kanyang gitnang bahagi ng katawan dahil sa pagwasak sa kanyang kabibi ni Regan, pero tiniis niya yun. Bagaman nakapagpaalam na sa mag-asawang Trinity at Blake, nagpaalam pa rin siya sa chat. Ito kasi ang kanyang naging pangalawang pamilya at nagpahalaga sa kanya.
Nakapagpaalam na rin siya kay Manang Wanda at Susana matapos noon ang kasal. Masayang masaya ito ngayon para sa kanya. Regan, saan tayo ngayon pupunta? Nababahala at takot na tanong ni Leslie. Kinuha nito ang cellphone at may binasa. Kina Eric, kaibigan ko. Huwag kang mag-alala, maasahan siya. Abala man sa pagmamaneho ng mabilis ay tugon ni Regan. Tumango si Leslie bagaman naroon pa rin ang takot. Tila ba trauma sa kanya ang ipinagtapat ng lalaki sa kanya. Dasal niyang mailigtas nga siya nito. Sa barangay Ginubatan Albay ang destinasyon ng mag-asawang Regan at Leslie dahil iyon ang ibinigay na address ni Eric. Halos 6 na oras ang kanilang naging biyahe nang huminto saglit ang dalawa upang kumain. Wala pa silang almusal na nauwi sa tanghalian dahil alas 11 na ng tanghali. Sino si Eric? Pag-uusisa ni Leslie habang sila'y kumakain dahil dinig niya kanina nang kausapin ito ni Regan sa cellphone. Mukhang naikwento pa nga ata siya ng asawa. Kaibigan, pareho kaming agent. Ang pagkakaiba lang naming dalawa, hindi siya hawak ng sindikato. Kung ganun, bakit hindi ka humingi ng tulong sa kanya para makaalis sa masamang grupo? Hindi ganun kadali yun, Leslie. Matagal nang sira ang pangalan ko sa batas dahil na-frame up ako. Pinagbibintangan akong pumatay sa kasamahan namin. Gusto nila akong ipakulong pero wala silang sapat na ebidensya. Pakiramdam ni Leslie, nawalan siya ng ganang kumain. Kung hindi nito kakampi ang batas, sa papaanong paraan ito maliligtas ang sarili? Naramdaman niyang ginanap ni Regan ang palad niya pagkakitang siya'y malungkot. Leslie, tiis na muna tayo ngayon. Basta hindi kita pababayaan, okay? Kumain ka na. Aalis agad tayo pagkatapos. Hinaplos nito ang pisngi niya at kulang na lang subuan siya ng asawa. Kaya ginanahan na muli siyang kumain at nang matapos ay agad silang umalis. 4 na oras pang muli ang naging biyahe nilang mag-asawa. Nang sa wakas, narating ang address na sinasabi ng kaibigan nitong si Eric. Isang ancestral house ang bumungad sa paningin nila pagbaba ng sasakyan. Agad pinagbuksan ng maid at pinapasok sa loob at ang sabi, kanina pa nga daw nag-aantay sa kanila si Eric. Habang papasok ay abala ang paningin ni Leslie sa bawat sulok ng malaking bahay. Mahahalatang luma ang disenyo na yari lamang sa kahoy, pero napakaganda at mamahali na mga gamit sa loob. Kapansin-pansin ang katahimikan sa paligid. Maya-maya may lumapit sa kanilang babae mula sa ikalawang palapag ng bahay. Tama, babae ang nakikita niyang tinawag nitong Eric pero bihis lalaki. Hi, feel at home, Leslie. Kinamayan siya agad ni Eric. Nakangiti ito sa kanya na para bang kilalang kilala siya. Huwag kang mailang sa akin ha, best friend ko si Regan. Wika nito sa kanya na tinapik pa si Regan sa balikat kaya napatingin siya sa kamay ng babae dahil nanatili iyon sa balikat ng asawa. Salamat Eric, maasahan ka talaga. Tila ba yun lang din ang unang pagkakataong nakarating si Regan sa lugar na yun. Ikaw pa ba? Anyway, bahay to ng namayapa akong lolo na pamana sa akin. Pwede kayo dito for life ni Leslie. Hindi naman siguro to matutuntun ka agad ng mga tuta ni Mr. Lanchanco. Pagkuha inilipat ni Eric sa kanya ang kamay nito. Halik kayo sa magiging kwarto niyong mag-asawa. Pinalinis ko na kay Manang Lori kagabi pa. Nginitian siya nito at saka pa binitiwan ng kanyang palad na nagpatiuna sa pangalawang palapag ng bahay. Bit-bit ni Regan ang gamit niya nang sila ay pumanhik. Magpahinga muna kayo at magpapahanda ko ng makakain. Ani Eric at binuksan muna nito ang kwarto bago sila iniwan. Enjoy! Sabi pa sa kanila na parang nanunudyo. Siya naman ay napatingin kay Regan. Babae si Eric? Paniniguro niyang tanong dahil napansin niya kasi kanina sa babae na close talaga ito sa kanyang asawa. Buong akala niya kasi lalaki ang kausap nito. Yes, pero lalaki ang puso nun. Ngiti nito at iniupo siya sa gilid ng kama. Tsaka siya iniwan na tinungo ang bintana at iyon ay binuksan. So, gaano tayo katagal ditong magtatago? Malungkot niyang tanong. Hindi niya alam kung magkakaroon pa ba sila ng normal na buhay ni Regan dahil sa problemang ito. Hindi ko alam, Leslie. Basta kasama kita. Kahit gaano tayo katagal dito walang problema. Ang mahalaga sa akin ligtas ka. Nilapitan siya nito
at umupo sa kanyang tabi bago siya tinitigan. Nakakapasong titig na kalaunan, dinaman ng palad nito ang kanyang magkabilang pisngi. "Mahal kita, Leslie," sabi pa bago marahan siyang hinagkan. Halik na tumagal hanggang sa pareho na silang naghahabol ng hininga. Na para bang sabik na sabik si Regan at hindi sila nagkita ng matagal. At naramdaman niya na lang na inihihiga na siya ng asawa sa malambot na kama. Bago umalis kinabukasan ng asawa, ay maayos itong nagpaalam sa kanya. Naiwan siya kay Aling Lori at Eric. Ang sabi ng asawa, susunduin ito ang kanyang mga magulang dahil nais niyang makita ang mga ito kaya excited na siya. Dobling ingat naman si Regan sa pagpunta sa bahay ng mga Villaflores. Pakiramdam niya, may mga matang nakasunod sa kanya nang pumasok sa Kamaynilaan ang kanyang sasakyan. Isang araw na lang siyang nilalabi at kailangan niya nang mag-report kay Mr. Lenchanco. Kaya naman sa araw na iyon, sisiguraduhin niyang maiuwi ng Albay ang mga magulang ng asawa. Pagdating niya sa bahay ng mag-asawang Villaflores, ay pumarada sa di kalayuan ang kanyang sasakyan. Saglit siyang nagmanman at nakiramdam bago bumaba ng kotse. Nag-doorbell at naka-uniform na katulong ang bumungad sa kanya. May inabot siyang sulat mula kay Leslie na alam niyang daan para wala nang marami pang tanong mula sa mga ito. Naagad sasama sa kanya pauwi ng ginubatan. "Ma'am, may sulat sa Senyorita Leslie, ma'am." Palahaw ng maid matapos mabasa ang pangalan ng kanyang asawa sa ibabaw ng sobre. Nakalimutan na nga siyang patuluyin sa loob na nagtatatakbo papasok ng bahay. Inanyayahan na lamang ni Regan ang sariling pumasok at siya na rin ang nagsara ng gate. Mahirap na at baka may makakita sa kanya. Nag-iiyak ang ginang habang kinakausap siya at napapahagulgol nang tanungin niya kung nasaan ang asawa nitong nais makita ni Leslie. Wala na ang ama niya. Pinatay siya ng mga kalaban niya sa negosyo. Hindi man lang sila nagkita ni Leslie. Ang tagal na namin siyang iniintay. Bakit ngayon lang siya nagparamdam? Palahaw nito habang humahagulgol. Napamulagat si Regan sa narinig at napaisip kung sino ang pumatay kay Mr. Villaflores. Katanungang umukilikil sa kanyang isipan. Maya-maya nagring ang kanyang cellphone. Si Eric ang tumatawag. "Regan, bad news. Wanted ka sa mga pulis. Balitang-balita sa TV ang pagpatay mo kay Mr. Villaflores." Saad ni Eric. Mabilis niyang pinatay ang tawag ni Eric at binalingan ang ina ni Leslie. "Ma'am, kailangan na nating umalis. Delikado ang buhay ng anak ninyo. Ipinapapatay siya ng kalaban ng asawa ninyo. Tara na." At hinila niya ang dalawang babae palabas ng bahay at isinakay sa kotse. Alam niya kung sino ang may pakana nito. Walang iba kundi si Mr. Lenchanco. At marahil sa pagkakataong yun, alam na nitong pinoprotektahan niya ang pamilya ni Leslie. Kailangan muna niyang maiuwi ang ginang sa ginubatan bago sila magtuos ni Mr. Lenchanco. Ito ang papatayin niya ngayon. Gabi na pero wala pa si Regan, kaya kabado si Leslie. Alalang-alala siya sa asawa. Nagkakandahaba ang leeg niya sa pagtanaw sa labas kung dumating na ba si Regan at ang kanyang mga magulang. Kalaunan, isang tikhim ang nagpalingon sa kanya. "Tinawagan ko si Regan. Pauwi na sila kaya wag ka nang mag-alala." Boses iyon ni Eric sa kanyang likuran. Sinubukan niyang tawagan si Regan kanina pero hindi naman iyon sinasagot ng asawa. Maaaring nagmamaneho. "Salamat. Nag-aalala ko kanina pa. Ewan ko ba kung bakit ako kinakabahan, Eric." Nanatiling nakatitig lang sa kanya si Eric na para bang may gustong sabihin na hindi pero naroon ang pag-aalangan hanggang sa maisipan niyang magtanong. "Eric, kilala mo ba si Mr. Lenchanco?" Dati siyang sundalo na nalihis sa daan. Namatayan siya ng pamilya habang naka-duty sa malayo at hindi niya iyon matanggap. Naging masama siya. Nagkaroon siya ng iba't ibang illegal na negosyo at kaya niyang kalabanin ng batas. Kaya niya ring suhulan ng mga ito. Nang ma-frame up si Regan, inalok siya ni Mr. Lenchanco ng trabaho bilang galamay nito. Ang pagkakamali lang ni Regan, tinanggap niya yon hanggang sa hindi na siya makaahon sa kinasasadlakang dilim. At kahit gustuhin pa niya, buhay na ang kapalit. Mahabang paliwanag sa kanya ni Eric na sa bawat kataga nito, nagbibigay sa kanya ng takot at matinding pag-aalala para sa asawa.
Mabilis niyang hinawakan sa kamay si Eric at nagmamakaawang tumingin sa babae. Eric, di ba magkaibigan kayo ng asawa ko? Tulungan mo si Regan. Pagmamakaawa niyang saad na umiiyak. Pero ganoon na lang ang panlulumo niya nang ito ay umiling. Matagal na ako nagbitiw sa pagiging agent. Natakot ako na matulad kay Regan. Kaya mas pinili kong maging isa na lang negosyante. Ayoko madamay ang pamilya ko, Leslie. Kaya nga nasa ibang bansa si na Mami at Daddy dahil nag-aalala ako sa kanila habang nandito sila. Tugon nito sa kanya. Binalot ng matinding lungkot ang puso ni Leslie sa mga sandaling yun. Siguro ang tanging makakatulong na lang sa asawa niya ay siya. Ibubuwis niya ang buhay niya para kay Regan. Kung yun ang tanging paraan para hindi ito mapahamak, handa siyang mawala. Hindi nagtagal ay may nag-buzzer kaya dali-dali silang tumakbo upang buksan ang gate. Laking pasasalamat niya nang makitang bumaba ng kotse si Regan. Leslie anak. Pagbaba ng kanyang ina sa kotse, mabilis siya nitong niyakap. Mama! Pumalahaw sa pananabik si Leslie na niyakap ang umiiyak niya ring ina. Nagyakap ang mga ito habang nakatingin lamang sina Regan at Eric. Si Inday na katulong ng pamilyang Villaflores ay umiiyak din. Saksi ang babae kung gaano nasabik sa anak ang mag-asawa. Ngunit nawala na lang ang ama nitong hindi nakita ang nag-iisang anak. Si Papa, nasaan siya? Nang maalala ni Leslie ay tanong sa ina. Natigilan ang ginang bago umiiyak na namang umiiling-iling. Anak, wala na ang papa mo. Nagtimpi itong humagulgol pero sunod-sunod ang paghikbi. Natulala muna si Leslie bago pumalahaw ng iyak. Naglumpasay ito sa simento habang tinatawag ang ama at humihingi ng sorry dahil kinalimutan ito ng dalaga sa mahabang panahon. Halos mawalan ito ng ulirat. Inaalo at yakap naman ito ng inang umiiyak din. Naikuyom ni Regan ang kanyang kamao dahil sa matinding galit para kay Mr. Lenchanko. Hindi niya kayang panoorin ang nakakadurog na puso na eksenang yun. Kaya humihingal siyang tumalikod. Alam ko ang iniisip mo, Regan. Kilala kita pero payo ko lang sa'yo. Hindi mo kaya si Mr. Lenchanko. Saad sa kanya ni Eric nang siya ay sinundan. Tinuruan niya akong pumatay. Pues gagamitin ko yun sa kanya. At pagkatapos Regan, saan ka pupulutin? Mabuti pa dumito na lang kayo. Safe kayo dito. Ako ang makikibalita sa labas. Ayokong madamay ka, Eric. Kaya ako ang kikilos. Mahihilingin sana ako sa iyo. Ikaw na muna ang bahala kina Leslie habang wala ko. Maasahan ba kita? Tanong na itinaas ni Regan ang isang braso. Iiling-iling si Eric bago makipag-hand drawn sa kaibigan. Naging panatag na naman ang loob ni Regan. Sa kwarto nilang mag-asawa, nadatnan pa niya si Leslie na umiiyak. Mabilis itong yumakap sa kanya habang sinasabi ang mga hinaing tungkol sa paglalayas nito noon. Wala siyang ibang ginawa kundi ang pakalmahin ito hanggang sa makatulog na lang sa pag-iyak. Niyakap niya ito at hinagkan sa labi. Nagtagal siya sa ganoong ayos bago siya umalis dala ang baril na punong-puno ng bala. Oras na para maningil siya kay Mr. Lenchanko. Hindi kailangang malaman ni Leslie kung saan siya pupunta, kaya sinamantala niya itong tulog. At para walang makahalata sa kanya sa mga tauhan ni Mr. Lenchanko, kotse ni Eric ang ginamit nito. Usapan nilang magkaibigan na bukas, iiwan nito ang sasakyan niya sa napag-usapan nilang address, sakali mang maging successful ang kanyang plano. Kailangan niya yung gawin para sa mahal niya. Dahil kapalit ng kamatayan ni Mr. Lenchanko ay ang kanyang kalayaan at katiwasayan ng pagsasama nila ng kanyang asawa. Madaling araw dumating si Regan sa harapan ng malaking bahay ni Mr. Lenchanko. Sakto at tulog na ang dalawang gwardya sa gate kaya malaya siyang nakapasok. Inakyat niya lamang iyon ng walang hirap. Bumungad sa kanya ang maraming tauhan ni Lenchanko na nagpapatrolya sa malawak na bakuran. Nakala mo may mga binabantay ang presidente. Alam niyang may CCTV camera sa harapan ng bahay kaya sa likod siya dumaan. Para siyang magnanakaw na gumapang sa ilalim ng malalagong halaman para lang hindi makita ng mga tauhan ni Lenchanko. Gamit ang lockpick, nabuksan niya ang nakakandadong pinto sa likod. Kumpleto siya ng gamit dahil gyera ang kanyang susuungin.
Nagbaybay siya sa dilim pagpasok niya sa loob ng bahay kung saan walang makakakita sa kanya paakyat sa pangalawang palapag. Naroon kasi ang kwarto ng kanyang target at dahil matagal na siyang nanunungkulan kay Mr. Lenchanko, alam niya na ang pasikot-sikot sa loob ng malaking bahay. Kahit nakapikit, hindi siya maliligaw. Nasa kalagitnaan na siya ng hagdan nang biglang bumukas sa itaas ang isang pinto. Mabilis siyang nagpadulas pababa sa handrail nang walang ingay at nagkuble sa ilalim ng matarik na hagdan. Maid iyon galing sa kabilang kwarto. Mabutit hindi na ito nag-abala pang magbukas ng ilaw kaya hindi siya napansin. Nang makalagpas, mabilis siyang tumalilis paakyat patungo sa loob ng silid ni Mr. Lenchanko. Pagtapat niya sa pinto ng kwarto nito, siya ring paglabas ng isang maid. Nagulat ito pagkakita sa kanya at bago pa makapiyok ay gamit ang isang kamay, pinatulog niya ito. Mabilis niyang dinala sa kabilang kwarto ang tulog na maid at isinara yun. Hindi naman siya nito nakilala dahil nakabalot ang mukha niya na tanging mata lamang ang nakalabas. Pagbalik niya sa pinto ng kwarto ni Mr. Lenchanko, mabilis siyang pumasok at dali-daling nilak ang pintuan. Tahimik sa loob ng dim light na silid at wala sa kwarto si Mr. Lenchanko. Maaaring nasa library nito iyon. Palabas na sana siya upang hanapin kung nasaan ang matanda nang may marinig na tawanan mula sa banyo. Lumapit siya sa pinto at marahang pinihit upang silipin sa loob. Nakita niyang nasa tab ito at nagbababad kasama ang isang babae. Magkayakap pa ang dalawang naghahalikan. Mabilis niyang binuksan ang pinto at binunot ang dala niyang silencer. "Excuse me, nakakaabala ba ako?" Tanong niya na nagpalingon sa dalawa upang mapamulagat si Mr. Lenchanko dahil nakatutok na ang hawak niyang baril dito. "Sino ka?" Ang bilis siya nitong tinalo ng sipa at ibinalya palabas ng tabang babae. Pero sinalo niya ng malakas na sipa sa dibdibang matanda. Rason upang muling matembwang sa loob ng tab. "Magbabayad ka sa mga kasalanan mo. Tama na ang panggagamit mo sa akin." Gigil niyang saad. "Regan?" Bulalas nitong nakilala siya sa boses. Huling katagayon ni Mr. Lenchanko bago kalabitin ni Regan ang silencer ng 2 beses. Sa noo at sa puso ng lalaki kaya alam niyang hindi na ito mabubuhay. Duguan itong lumubog sa malaking tab at tirik ang mga matang wala ng buhay. Humalo ang dugo nito sa tubig. Walang awa itong pinagmasdan ni Regan tsaka pa siya lumabas nang masigurong wala na ang taong kumitil sa ama ng babaeng mahal niya. Sa takot ng babae, nagsisisigaw ito palabas kaya nabulabog ang mga tauhan ng matanda. Sumugod sa loob upang siya'y salubungin. Ang iba ay tumawag ng pulis. Pinaulanan siya ng bala habang pababa siya ng hagdan pero walang nakatama sa kanya. Sinalubong siya ng 3 tauhan ni Mr. Lenchanko pero lumipad na sipa sa muka ang iginawad niya sa 3. Isa-isa niyang binalian ng leeg bago iniwan. Palabas na siya sa likuran ng mansyon ni Mr. Lenchanko nang marinig ang sirena ng mga pulis, hindi kalayuan. Sinikap niyang makarating sa kanyang sasakyan kahit na sinalubong siya ng iba pang tauhan ng matanda. Bawat putok ng baril niya ay may bumubulagta hanggang sa tingin niya wala nang natirang tauhan ni Mr. Lenchanko. Nagsisigawang maid na lang ang narinig niya sa loob. Habang hinahabol ng mabilis ang sasakyan niya ng 3 sasakyan, ay alam na ni Regan ang patutunguhan ng lahat. Either mamamatay siya or makukulong. Ano man ang hatol ng Diyos ay tatanggapin niya. Ngayon ay alam niya sa sariling ligtas na ang asawa dahil wala na si Mr. Lenchanko. Sayang lang at hindi niya na ito makakasama ng matagal. Marami siyang pangarap para sa kanilang dalawa na hindi na mabibigyan ng katuparan. Hindi siya susuko, lalaban siya sa mga ito hanggang kamatayan. Habang mabilis na tumatakbo ang kanyang sasakyan, nawalan pa iyon ng preno. Palabas na ng Maynila ang kotse at mabuti na lang walang gaanong sasakyan. Speed limit na siya at sa sobrang bilis ng takbo niya, halos hindi na siya maabutan ng mga pulis na mga sumusunod sa kanya. Sa isang malaking puno, ibinangga niya ang sasakyan at sa lakas ng impact ay parang niyanig ang utak niya. Marami siyang sugat na tinamo sa basag na salamin. Amoy niya ang tumagas na gasolina habang pilit binubuksan
ang pinto ng kotse. Nakaapat na beses niyang sinipa ayon bago tuluyang nabuksan at kasalukuyang nagliliyab ang mga hulihang bahagi ng kotse. Nakalaunan ay malalakas na pagsabog ang kanyang narinig. Tumalsik ang lalaki sa damuhan at nawalan ng malay. "Regan!" Bulalas ni Leslie at napabalikwas ng bangon. Dinig niya pa ang boses na kumawala sa kanyang lalamunan at ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Masamang panaginip. Napaginipan niyang nakikipag-away si Regan at sa kanyang panaginip, patay na ito. Nilingon niya ang asawa pero wala ito sa kanyang tabi. Mabilis siyang bumaba ng kama at hinanap sa loob ng banyo ang asawa ngunit wala. "Regan!" Sigaw niya habang palabas ng pinto. Kasama niya ito kagabi bago siya matulog kaya imposibleng mangyari ang panaginip niyang yun. Umaasa siyang hindi totoo ang lahat. Walang sagot sa pagtawag niya sa asawa. Bagkus ay nag-aalalang ina ang lumapit sa kanya galing sa kabilang kwarto. "Anak, anong nangyayari? Bakit ka sumisigaw?" Naiiyak naman siyang lumapit dito. "Ma, nakita mo ba si Regan?" Nag-aalalang tanong niya. Bago pa man nakasagot ang ginang, bumukas ang pinto at iniluwa doon si Eric. "Leslie, lakasan mo sana ang loob mo." Pero wala na si Regan. Patay na siya, sabi ng mga pulis. Lumapit sa TV si Eric at binuksan ito yun. Nasa breaking news ang dating secret detective na si Regan Valderrama na siyang may kagagawan sa pagpatay kay Mr. Lenchanco na ayon sa balita nanlaban sa mga pulis at hindi nagpahuli ng buhay hanggang sa natagpuan ang katawan nitong patay matapos bumangga ang sinasakyan sa isang malaking puno nang mawalan ng preno dahil sa malakas na pagsabog. Ikinalat ang mga larawan ng kanyang dugo ang asawa at wala ng buhay na nakahandusay. Matapos mapanood ang balitang yun, basta na lang nawala ng ulirat si Leslie. "Anak!" Nag-aalalang sigaw ng ginang dahil bigla na lang nawala ng ulirat si Leslie. Bumuhos ang pagdadalamhati sa pamilya ni Regan maging ang asawa nito. Sa puntod ng asawa lamang nakilala ni Leslie ang mga magulang ng lalaki na ayon pa dito, hindi alam ang mga nangyayari sa anak nila. Kahit nga ang pagpapakasal nilang dalawa, walang alam ang mga magulang ng lalaki. Gayunman, tanggap siya ng mga ito bilang asawa ni Regan. Pakiramdam ni Leslie sa mga sandaling yun. Ayaw niya na ring mabuhay. Napakasakit mawalan ng taong minamahal. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang pagkawalang sabay ng kanyang ama at asawa. Dobling sakit ang nararamdaman niya ngayon. Hindi alam kung saan kukuha ng lakas. Ibinuwis nito ang buhay para sa kanyang kaligtasan. Sa ibabaw ng puntod ni Regan, inilalaya niya ang mga sandaling pinagsamahan nila. "Leslie, mag-asawa tayo. Kaya kong salagin lahat ng bala para sa'yo. Hindi ka lang mawala. Sana magtiwala ka sa akin. Mahal kita. Oras na may masamang mangyari sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko." Naalala niya pa ang sinabi ng asawa sa kanya. Pinatunayan nga nito iyon, pero paano siya magpapatuloy na wala si Regan? Napaka-unfair ng mundo. Nakilala niya yung taong sobrang minahal niya, tapos mawawala lang pala. Bakit ang asawa pa niya? "Regan, umalis ka nang walang paalam sa akin. Yun pala, hindi ka nababalik. Ang sakit-sakit ng ginawa mo sa akin." Bumuhos ang ulan na tila nakikisimpat siya sa kanyang nararamdaman. Mag-isa na lang siya sa puntod ng asawa. Dahil nauna nang umuwi ang magulang ni Regan at ang kanyang ina. Tsaka niya naramdamang may palad na lumapat sa kanyang balikat. Si Eric iyon na may bitbit na payong. "Umiyak ka lang, Leslie. Alam kong masakit pero kailangan mong tanggapin. Nandito lang kami para sa'yo." Yumakap siya sa taong naging kaibigan at pamilya niya na. Tama ito, mahirap pero kailangan niyang tanggapin. Hindi na lang ganoon kadali. Hindi niya alam kung kailan siya magiging okay. Salamat kay Eric. Nasa tabi niya ito sa mga oras na nagdadalamhati siya. Matapos ang isang linggo, nagpaalam na sila kay Eric na babalik na ng Maynila. Tahimik na noon ang isyu tungkol kay Regan na kahit sa balita ay wala na. "Hindi niyo kailangang umalis. Pwede kayong manatili rito." Sinubukan sila nitong pigilan pero nakapagdesisyon na sila. "Eric, salamat pero may negosyo kaming kailangang asikasuhin sa Maynila. Wala na si Papa at sa akin nakaatang yun. Ligtas na kami at wala nang magtatangka sa buhay namin.
Kaya hayaan mo na kaming bumalik sa Maynila. Ani Leslie, napabuntong hininga si Eric bago tumango. Ihahatid ko na kayo. Dahil nakahanda na ang mga gamit niya sa isang bag, binuhat na lamang ito ni Eric patungong kotse. Nang makita ang sasakyan ni Regan, binalot na naman ng matinding kalungkutan. Pero nagpakatatag siya. Wala naman ang asawa, mananatili pa rin ito sa kanyang puso. Ang pagkamatay ni Regan ay isang palabas lamang upang mahinto ang isyu tungkol sa lalaki. Kasabay na rin ang pagkamatay ng kaso nitong isinampa noon pa laban kay Regan at ang rason ay ang peking pagkamatay nito. Nang sumabog ang sinasakyan ni Regan ay tumalsik ito sa malayo sa kotse ng lalaki at to the rescue naman ang grupo ni Eric na backup sana ng lalaki. Yun nga lang ay nahuli ng dating. Kinuhanan ng larawan ng nakahandusay na lalaki. Pagkatapos, ikinalat sa social media at ipinalabas na patay na nga si Regan. Sa imbestigasyon ng mga pulis, namatay ito matapos sumabog ang sasakyan ni Eric na siyang ginamit ni Regan ng gabing yun. Walang sino man ang nakakaalam na peke ang pagkamatay nito at walang laman ng puntod na pinaglibingan kay Regan na ngayon kasalukuyang nagpapagaling sa isang pribadong hospital. Dahil sa nalapnos nitong katawan sa pagsabog at nadamay pa ang kanyang muka. Dumaan ito sa surgery na tumagal pa ng 4 na buwang recovery. 4 na buwang pagtitiis na hindi makikita ang kanyang mahal na asawa. Pero sinisiguro niyang sa muli nilang pagkikita, hindi na sila muling magkakahiwalay pa. "Are you ready?" Tanong ng doktor kay Regan. Nakabalot ng benda ang buong mukha ng lalaki na tanging mata lamang ang nakaluwa. Maging si Eric, excited makita ang bagong mukha ng lalaki. Sinadyang baguhin yun upang tuluyang maglaho ang dating Regan na pinatay ng mga maling pagkakataon. Ngayon ay panibagong Regan ang haharap sa mga tao. "Ready na, Dok?" Bagaman kinakabahan na si Regan sa resulta ng kanyang naging surgery, ay tugon niya. Tumango ang doktor at lumapit sa nakaupong si Regan at dahan-dahang tinanggal ang benda sa mukha ng lalaki. Lumapit si Eric sa harapan ng kaibigan para makita ang unti-unting paglitaw ng mukha nito. Nang matapos ay matamis ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Eric, tanda na maayos ang resulta ng surgery ni Regan. Ito na mismo ang nag-abot ng salamin sa kaibigan upang makita ang bago nitong anyo. Matagal na pinagmasdan ni Regan ang bagong muka at nagustuhan naman niya ayon sa kanyang naging deskripsyon. Mukha ng kanyang ama noong kabataan. At dahil nakuha niya ang mukha ng ina, ngayon ay nagmistula na siyang kakambal ni Rohan na kababata niyang kapatid. Bago man ang mukha niya ngayon, makikita pa rin ang dugong Valderrama. Malaki rin ang naging tulong sa kanya ng pera ni Mr. Lenchanco dahil ito ang ginamit niya para sa kanyang surgery. Mabilis siyang niyakap ni Eric na masaya sa naging resulta. "Salamat, Doktor." Nakipagkamay siya rito. Napakagaling nitong doktor. Wala siyang masabi. Tinanguan siya at ngumiti lamang ito sa kanya. Siya naman ay excited na tumingin sa labas. 4 na buwan din siyang nakakulong lamang sa loob ng hospital. Kaya sabik siyang lumabas upang makita ang asawa. Kumpleto man si Eric sa impormasyon tungkol kay Leslie. Pero iba pa rin yung nakikita niya ito. Sa wakas, muli na silang magkakasama. Paglabas nila ng hospital, masayang inabot ni Eric ang susi ng bagong sasakyan ng lalaki. Naibenta na ni Eric ang bahay ni Regan ayon sa kagustuhan nito para isipin ng lahat na hindi na babalik pa ang dating siya. "Salamat, Eric." Pagkuway nagyakap ang dalawa. Samantala si Leslie, kasalukuyang nagpapatakbo ng kumpanya ng kanyang ama sa kabila ng pagdadalang tao nito. 4 na buwan na ang nakalipas simula nang mawala si Regan at 4 na buwan na rin ang kanyang tiyan. Nawala man ang asawa, may naiwan naman itong magandang alaala. Sa 3 anak na nasa kanyang sinapupunan ngayon, ang kanyang naging inspirasyon upang magpatuloy sa buhay kahit wala na si Regan. Sa triplets na lang niya ibubuhos ang kanyang buong pagmamahal at ang 3 sanggol na nasa kanyang tiyan ng lakas din ng mga magulang ni Regan para matanggap ang pagkawala ng panganay na anak. Nandiyan naman si Rohan na nag-iisa na lang na anak na mag-asawang Valderrama. Matapos ang 8 oras na pagtatrabaho ni Leslie, naghanda na siya para umuwi.
Hinaplos niya ang kanyang malaking tiyan at inayos ang mga gamit sa ibabaw ng kanyang mesa. Saktong nagring ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang ina. "Anak, pauwi ka na ba?" Tumatawag ang ina ni Regan at inaanyayahan tayong maghapunan sa kanila. "Dadaanan na lang kita dyan sa office." Saad nito sa kabilang linya. "Sige ma, magpe-prepare na rin ako." Nang maibaba ang linya, nagbihis muna si Leslie at nag-retouch. Wala pang kalahating oras, dumating ang kanyang ina kasama ang personal driver na si Mang Edgar. Kapag namimiss ng mag-asawa si Regan, inaanyayahan silang mag-inang magkasabay sa hapunan kahit na hindi weekend, at kung minsan naman ay ang kanyang ina ang nagluluto para maimbitahan ang pamilya ni Regan. Alam niya kung nasaan man si Regan ngayon. Masaya itong malaman na close sila ng pamilya nito. Pagdating sa malaking bahay ng mga Balderrama, napansin ni Leslie na may ibang sasakyang nakaparada sa garahe ng mga Balderrama. Hindi yun kotse ng biyenang lalaki, kaya naisip ni Leslie na may bisita ang mag-asawa. Sa loob ay excited na nag-aantay si Regan na kanina pa dumating sa bahay, at kaya ito inanyayahan ni Mrs. Valderrama dahil sa muling pagbabalik ng anak na panganay. Ipinaliwanag ni Regan sa mga magulang ang lahat ng nangyari at kung bakit kailangang ipeke ang pagkamatay nito, at mabilis iyong naunawaan ng mag-asawa, at ang lahat excited sa muling pagkikita ng dalawa. Hindi magpapakilala si Regan kay Leslie bilang siya, kundi nais niyang makilala siya nito. "Alam mo bang nagdadalang tao ang asawa mo, Regan?" Naiiyak pa si Mrs. Valderrama na saad sa anak. "Alam ko, inay, at masayang masaya ako." Naiiyak na sabi ni Regan sa ina. Noong nasa laban siya, buo ang kanyang loob na makakaligtas dahil sa pag-ibig na naghahari sa kanyang puso para sa asawa, na sa wakas, mabibigyan niya na ng katuparan ng kalayaan na gusto niyang makamit noon pa. "Good luck, anak. Sana makilala ka ng asawa mo kahit na iba na ngayon ang mukha mo," sabi pa ng ama ni Regan. "Paanong hindi ka makikilala ni Ate Leslie, kuya? Para tayong kambal. Kala ko nga ako ikaw, pero syempre mas gwapo pa rin ang original." Pagmamalaki ni Rohan, nagtawanan sila. Maya-maya, lumapit ang maid upang sabihing dumating na ang inaantay. Biglang sumeryoso ang lahat, lalo at pumasok ang buntis niyang asawa habang inaalalayan ng ina nito. "May bisita ho pala kayo, inay." Puna agad ni Leslie nang lumapit sa biyanan at nag-bless sa mag-asawang Balderrama. "Ate, pinsan ko si Kuya Rex." Pagpapakilala ni Rohan sa kanya. Agad napatingin si Leslie sa binanggit nitong pinsan. Napatitig siya sa lalaki at hindi niya maialis ang mga mata sa pagkakatitig sa lalaki. Kumabog ang dibdib niya sa mariing titig nito sa kanya. Bakit mga mata ng asawa ang nakikita niya kay Rex? Dama niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod nang maglahad ito ng palad at maramdaman ang init na nagmula sa palad nitong yun. Kung hindi lang iba ang mukha ni Rex, sasabihin niyang si Regan yun. Pero dahil sa pagkamis niya sa asawa, marahil nakikita niya iyon sa iba. Matapos makipagbeso ng kanyang ina sa biyan ng babae, nagaya na kaagad ito patungong kusina kung saan nakahain ng masasarap na putahe. Inalalayan siya ni Rex umupo at tumabi ito sa kanya. Inatima siya nitong tila ba, kilalang kilala siya. Napapatingin tuloy sa gawin nila ang lahat. Medyo nakaramdam siya ng pagkailang. "Rex, anong plano mo ngayon?" Untag ng kanyang biyanang lalaki sa pamangkin nito. Napatingin pa muna ito sa kanya bago nagsalita. "Ako na muna siguro ang bahalang magpatakbo ng hardware." Tugon ng binata, dahilan para matigilan siyang napatitig sa mukha nito. Pati boses ni Regan, naririnig niya kay Rex. Naninikip ang dibdib niya na napatayo at nag-excuse sa mga ito upang magbanyo nang maramdamang nag-init ang gilid ng kanyang mga mata. Kahit ang galaw ng lalaki ay nagpapaalala sa kanyang asawa. Sinundan naman ni Regan ang tingin ng asawa nang ito ay tumalikod. Alam niyang nararamdaman ni Leslie ang kanyang presensya kahit na sabihing ibang muka ang nakikita nito sa kanya. Kung bakit hindi niya muna sinabi ang totoo sa asawa, iyon ay dahil batid niyang mahihirapan itong unawain siya sa kanyang naging desisyon. Mas makabubuti yung makikilala muna siya nito bago matuklasang siya nga si Regan. Nawala naman ng gana si Leslie kumain at nagpaalam na lang sa mag-asawang Balderrama na gusto nang magpahinga
kaya maagang nag-ayang umuwi. Nagpresenta si Rex na ihatid sila pero dahil may driver naman, tumanggi siya. Wala ka bang napansin kay Rex, anak? Sa kotse ay tanong ng kanyang ina. Meron ma, hawig siya ni Regan. Yung mga mata, yung boses niya, even yung mga kilos niya. Mabigat ang loob na sagot ni Leslie dahil gusto niyang paniwalain ang sariling buhay ang asawa. Bumuntong hininga ang kanyang ina at sinulyapan siya. Tama ka, sa bagay magpinsan sila, hindi malayong magkaroon ng similarity ang dalawa. Sabi naman ito, siguro nga magkamukha lang sila. Naisip naman niya. Hindi na siya kumibo hanggang sa makauwi. Sa kwarto ay natitigilan siya habang malalim ang iniisip. Maya-maya ay naglinis na ng katawan at piniling matulog na lamang, subalit mailap sa kanya ang antok. Iniisip na naman niya si Regan. Dahil dito, kusang tumutulo ang luha niya sa pangungulila rito. Nakatulugan na lamang niya ang pag-iyak. Kinabukasan paglabas ng kwarto, ay napatda siya pagkakita kay Rex. Nakangiti ang lalaki sa kanya, kaya natutulala na naman siya. Ang mga ngiti nito. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong. Hanggat maaari sana, ayaw niyang makita ang lalaki dahil napaparanoid siya kakaisip sa similarity nito kay Regan. Hindi naman siguro si Inday ang pinunta ko dito. Of course, nandito ko dahil sa'yo. Nakangiting saad nito at pinag-cross ang dalawang bisig. Napakunot noo siya. At paano naman ito nakilala si Inday? Wait, bakit mo kilala si Inday? Ngayon ka lang naman nagawi rito. At paano mong nalaman ang address ko? Dahil siyang nagbukas sa akin ng gate at yung address niyo matagal ko nang alam. Marahas siyang napabugan ng hangin. Pinagtitripan siya ng lalaking to. Maaaring tinanong nito sa mag-asawang Valderrama. Nagkibit balikat na lang siya at inaya itong tumungo sa kusina para magkape man lang. Dahil kamag-anak naman ito ni Regan, walang masama kung pakikitunguhan niya ito ng maayos. Nagulat pa ang kanyang ina pagkakita sa lalaki, pero sinasabing sinusundo siya nito. Napapatingin na lamang ang mama niya at nababasa niyang nakarehistro sa mga mata nito. Hinayaan na lamang niya si Rex na ihatid siya nito sa opisina. Pagdating sa kanyang office, umupo ito sa mahabang sofa na walang balak umalis. Paano naman siya makakapagtrabaho ng maayos kung may kamukha ng asawa niya sa loob ng kanyang opisina? Nananadya ba ito? Excuse me Rex, anong ginagawa mo? I mean, bakit hindi ka pa umaalis? Kailangan ko nang magtrabaho. Saad niya rito. Okay lang, pwede ka namang magtrabaho. Hindi kita aabalahin. Iintayin kita hanggang hapon. Tugon ng lalaki. Nagbibiro ba to? Mabuti kung makapagtrabaho siya ng maayos. Distracted siya sa presensya nito. Pero dahil wala itong balak umalis, sinikap niyang mag-focus sa harapan ng computer. Good morning, ma'am. Here is your schedule for today. Nakangiting pumasok si Gian sa kanyang opisina at napatigil pagkakita sa lalaking nakaupo sa sofa. Ngumiti sa lalaki at muling nagpatuloy sa paglapit sa kanyang mesa para iabot sa kanya ang hawak nitong schedule. Nagpapapansin pa ito kay Rex pero abala ang lalaki sa binabasang newspaper. Paglabas ni Gian, tumayo ito at lumapit sa mesa niya at dinaig pa ang bodyguard na nakabantay sa kanyang likuran. Ilang na ilang talaga siya kay Rex dahil alam niyang sa kanya ito nakatingin. Para pangang normal lang ang kilos nito habang nakabantay sa kanya. Marahan siyang tumingin sa lalaki pero binawi rin agad yun dahil binubundol ang kaba sa dibdib niya sa tuwing magtatama ang mata nilang dalawa. Ano bang meron sa lalaking to? Hindi niya mapakaling bulong sa sarili. Nagmistulang bodyguard niya si Rex at araw-araw siyang pinupuntahan sa bahay. Hatid sundo sa work na kung bakit hindi niya kayang tanggihan. Sabi naman ng mama niya, hayaan na lang daw ang lalaki. Tutal ay pabor naman sa kanya. Ako na. Habang pasakay ng kotse at inaalalayan ito, binawi ni Leslie ang kanyang palad na pasimpleng hinawakan ni Rex at ngayon ipinagkakabit na siya ng seatbelt. Pero mas makulit pa pala ito sa inaasahan niya. Dahil sinadya pa ng lalaki na ilapit sa kanya ang mukha nito. Kaya nawala siya halos sa sarili at napatitig sa kaharap na dangkal na lang ang pagitan sa mga mukha nila. Halos maliyo siya sa pamilyar na pabango ng asawa. Nakalimutan niyang pinsan ni Regan ang kanyang kaharap.
Umangat ang kanyang palad at wala sa sariling hinaplos ang pisngi nito. Naiiyak siya sa matinding pananabik kay Regan. Natigilan naman si Regan sa mainit na palad ng asawa. Maraming pagkakataong nagtimpi siyang wag itong halikan at pagkasyahin ang sariling pagmasdan nito. Pero this time, hindi na kaya ang kanyang nararamdaman. Matapos kabitan ng seatbelt ang asawa, niyakap ito at siniil ng sabik at nag-aalab na halik sa mga labi. Halik na puno ng pagmamahal. Napasinghap naman si Leslie ng malasahan sa labi niya, ang pamilyar na init sa mga halik ni Regan. Nababaliw na siyang isiping asawa niya ang kahalikan ngayon. Pero nararamdaman niyang mahal niya ang lalaking to. Yumakap na siya kay Rex at tinugon ng nag-aalab at sabik nitong halik. "Leslie, I love you." Bulong nito habang hinahalikan siya, kaya napahinto saglit si Leslie at tumingin kay Rex. "Regan, sabihin mo sa akin ikaw yan. Sabihin mong buhay ka, please. Huwag mo na akong pahirapan pa. Alam ko at nararamdaman kong ikaw yan." Pagsusumamo ni Leslie. Matagal siyang tinitigan nito bago lumayo sa kanya at umikot sa kabilang bahagi ng kotse. Tahimik siyang inayos ang sarili at nagpahid ng luha. Hindi alam ni Leslie kung anong iniisip ni Rex nang magmaneho, pero iba ang daan na binabaybay nito. Dinala siya ng lalaki sa isang bahay. "Halika, may papakita ko sa iyo." Anas nito bago bumaba ng kotse at umikot sa kabila upang alalayan siyang bumaba. Dinala siya sa loob ng bahay at kita niyang malaking portrait ng mukha ni Regan sa loob ng kwarto. Dito na ipinagtapat ni Regan ang lahat sa kanyang asawa, mula sa pagpapanggap niyang patay hanggang sa pagpapalit ng anyo, hanggang sa heto, nasa harapan na siya ng asawa. At tanging reaksyon lang ni Leslie ay umiyak sa sobrang kaligayahan dahil buhay pa ang ama ng kanyang mga anak. Kung gaano kalakas ang hagulgol nito noong naghihinagpis, ganoon din ang lakas ng iyak niya ngayong alam niyang buhay ito. Kundi pa siya inalo ng asawa, baka makasama sa baby nila. "Bakit kailangan mong itago pa sa akin ng matagal?" Nagtatampong tanong ni Leslie sa asawa. Kalmado na ito sa pag-iyak at nananatiling yakap ni Regan. "Dahil kailangan, mainit ako sa batas." Naisip ni Leslie na sa pamamagitan ng bagong mukha ni Regan ngayon, hindi na nga ito mahanap ng batas, lalo at inakala ng lahat na patay na ito. Nilinis na ang pangalan ng asawa niya at malaya na sila sa marahas na mundo. Salamat kay Eric na talagang maaasahan palang kaibigan. Napakagaling nitong umarte at magkunwaring walang alam tungkol kay Regan. Pero ang mahalaga sa kanya ngayon, kasama niya na ulit ang kanyang asawa at ang lahat ng iyon ipinaalam niya rin sa kanyang ina. At ang sikretong iyon ay iikot lamang sa kanyang pamilya. Pagkatapos siyang maisilang ang triplets, ay tsaka sila muling nagpakasal ni Regan. Sa ngayon ay masaya na silang nagsasamang mag-asawa with their children at syempre sobrang saya. Akala ni Leslie magiging komplikado ang lahat dahil sa bagong mukha ni Regan. Pero hindi naman pala magiging big deal iyon sa kanya. Mahal niya pareho si Regan at Rex na nasa iisang katauhan lamang. Naging matahimik at matiwasay na ang buhay nilang dalawa simula noon. Alam ni Leslie na kung nasaan man ang kanyang ama ngayon, masaya na rin ito. "Saan ka komportabling tinatawag ko? Regan o Rex?" Tanong ni Leslie sa asawa isang gabi habang nasa veranda silang mag-asawa. Ang anak naman nila ay nasa kwarto at mahimbing nang natutulog. Ngumiti ng pilyo si Regan. "Komportable ako kapag tinatawag mong love." "Kailan ka pa naging corny?" Tanong niya sa asawa. "Ngayon lang." Mabilis siyang niyakap at parang papel na binuhat pakandong sa asawa. Ikaw, saan ka komportabling gawin ang second batch ng triplets natin? Dito or sa kwarto?" Pilyong tanong ni Regan. "Sa kwarto syempre." Walang pakipot na sagot ni Leslie sa asawa. Actually kahit saan naman ay pwede. Alam niya kasing kaya siya nitong dalhin sa kalawakan. Talagang seryoso pala ang asawa. Dahil kalaunan, buhat-buhat na siya papasok ng kanilang silid. Sa bagay, mas maaga, mas makakarami.